Nakipagpulong si Education Secretary Sonny Angara sa mga guro at kawani ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Martes. Ayon sa Department of Education, DepEd, layunin ng pulong na kumustahin ang kalagayan ng mga guro at kawani kasunod ng pamamaril na kinasasangkutan ng 2 menor de edad sa paaralan nitong Lunes, kung saan 4 ang nasawi at 22 ang nasugatan. Tiniyak ni Angara ang agarang pagbibigay ng psychosocial support para sa mga guro at kawani. Magtatalaga rin ng mga guidance counselor upang matulungan at mag-abayan ang mga mag-aaral sa pagharap ng epekto ng insidente. Samantala, binisita rin ng kalihim ang mga mag-aaral na kasalukuyang nagpapagaling sa Leyte Provincial Hospital upang kumustahin ang kanilang kalagayan at ng kanilang mga pamilya. Tiniyak din ni Angara ang patuloy na suporta at tulong ng DepEd para sa mga ito. May mga bago na po ngayon ng mga development doon po sa nangyari sa Tacloban City at yun daw pong 15 anyos ay kinasuhan na daw po ng kasong kriminal. So dadaan sa proseso and also mga kapatid, nasa judge na yan yung paghuhusga kung siya ba mga kapatid, ay saan ilalaga at kung gaano katagal ang kanyang confinement doon po sa sinasabing rehabilitation center. Muli po ngayon, ito ang pinagkakaabalahan ng marami. Nakafocus po tayo dito sa isyong ito. And sorry po, pero mamaya ating muling tutunghayan itong mga sinasabi po ng ilang mga opisyal natin tungkol po sa isyong ito because at the end of the day, ang lahat ng ito din po ay tutunghay sa usapin po ng budget. Ano ho yun? Budget po doon sa mga paaralan, lalo na po sa mga pampublikong paaralan. Tama. Pupunta po tayo doon sa sinasabi na, kinakailangan meron kayong fence. Di ba? Kinakailangan meron kayong mga CCTV. Tama. Kinakailangan. Dapat may mga gwardiya kayo. O yung metal detectors, dapat Diba? meron din. Ngayon, pinag-uusapan yan. Oo. Ang tanong lang dyan, saan sila kukuha ng pera? And definitely po, itong si Sonny Angara, nangangako din na kung ano-ano mga reforma, but at the end of the day, Sonny Boy, ang tanong dito, kailan mo pa ipinaglaban ang mga bagay na yan nung ikay Committee on Finance Chairman sa Senado? Remember, kayo ni Saldico ang magkatandem sa paghubog ng ating budget. Huwag nating kakaligtaan yan. Nasaan na si Trigid? Alright, na iyong body-body diyan sa DepEd. Kasi ngayon, napakadali din po magsabi ng kesyo ganito, kesyo ganire, pero babalik at babalik po tayo sa pinanggagalingan din po ng mga problemang ito. Yung pong mga kabataan na sinasabi po natin na kinakailangan pong dumaan sa intervention. Tama? Sa rehabilitation. Yan. Ipapasok sa bahay pag-asa. Magandang tanongin din po nga ngayon, more than itong kung ano-ano po mga panukala sa edad. Ang tanong, nasaan na yung pong ipinapangako ng batas tungkol sa rehabilitasyon ng mga batang in conflict with the law? Ito yung himayin po natin para lang ho tayo magkaroon ng ideya, ng kaisipan kasi hindi ho maitatanggi na sorry po pero performative ho naman kasi ang ating pong ilang opisyal ng gobyerno. True. Kung babalikan mo yung lindol. Lindol, alright. Well, salamat. Respondi doon. Babigay tayo ng relief goods. And then ano pinag-uusapan? Well, number 1, building code. Kinakailangan balikan natin ang building code. Kinakailangan puntahan natin yung mga strukturang ito na dapat ay sumusunod sa panuntunan ng building code. Yung mga pagkonstruksyon ng mga pampublikong infrastruktura, yung rehabilitasyon na kinakailangan, etc., etc. Nawala na po yung focus ngayon doon. So ngayon, nandun sila, solo na naman po sila doon. Blaha kayo sa buhay nyo. Nangyari po itong trahedyang ito. So dito ho naman tayo. And then, ito ho na naman sila. Hindi po ba, ito na naman po ipinapangako, ito ho na naman ang gagawin. Pagkatapos nito, sorry po, hindi natin dapat kaligtaan itong pangyayaring ito. At sana nga po magkaroon ng katarungan itong mga batang biktima. Pero gaano po kaseryoso na naman ang mga taong gobyerno para po sa isyong ito, na hindi na nga po mauulit. Kasi pagsapit ng July 6, ang focus na ho natin ay impeachment trial. Doon na ho tayo mapofocus na naman. Sigurado. At magkakalimutan po na naman tayo dito. Oo.
Sigurado yan. Parang di na kayo nasanay dito. Kung saan naman ng pinag-uusapan, doon naman sila lahat nagpapabida. Hindi ba? Pero nung mga panahon, yun nga yung nakakalungkot dito eh. Pinag-uusapan po natin ngayon ang juvenile law. Pinag-uusapan natin kung tama ba yung age of criminal liability. Pinag-uusapan natin kung dapat na ba ang social media ban. Humantong muna sa isang trahedya bago mapag-usapan lahat ito. At meron din po tayong mga ginagawa pong research dito po sa mga binabanggit po na mga palatandaan tungkol doon sa mga kabataan po na nahuhumaling dito po sa internet. Mamaya din po yan, meron ho tayong sapat na oras. But definitely po, ito po yung atin na sinasaliksik at kukuha ho tayo ng mga resource persons para po pag-usapan ng isyong ito. Kami rin po ni Big Boy dito ay nag-research na po para po doon sa mga bahay pag-asa. As of May 25, 2023, mismo ho hango sa DSWD website, LGU Managed Centers for ito po yun ito ho yung mga residential care facilities with valid accreditation certificates. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, Rehabilitation Center for Children in Conflict with the Law. Bahay pag-asa po ang tawag sa iba. Pero dito po, 18 lang ito. Okay? So, ang tanong nga din ang sinasabi ho naman itong council, hindi, marami na yan. Ano yon? Privately owned, meaning NGO nag-ooperate. So, where's the government? You know what I'm saying? Kasi nga po, dito po, sa gitna ng debate sa edad, kung yung na dapat pong magkaroon ng criminal responsibility, is kumusta na po yung implementasyon ng batas? Saan na naman po dito nagkulang kung meron man ang mga kinauukulan? Kasi ang dali ding magturo ngayon. Ang dali rin pong magpasikat ngayon. Ang dali rin pong umepal ngayon. Pero sa totoo lang, sila po ay bahagi ng napakalaking problemang ito ng bayan. Mga kapatid, ito nga pong pangyayaring ito kanina, nababanggit ko, baby girl, no? Yung pong pinag-uusapan na naman ngayon, kesyo ganito ang kulang, kesyo dapat ganito ang ginawa, kesyo bakit walang ganire. Bottom line po na naman dito, pera. Hindi po ba? Kaya sana nga tayo na mga mamamayan, wag tayong lumubay doon sa usapin po ng flood control scandal. Anong kaugnayan nito dito, Ted? Ang layo naman. Ted, naku, long shot naman niya. Sandali lang. Yun nga po hindi ba? Yung pera sana na dapat pakinabangan sa mga napaka-importante mga programa ng gobyerno, sa halip, mga kapatid, na ituon, ilagay doon, anong kanilang favorite, DPWH? Kaya ngayon, sinasabi nila, kailangan po ganito, kailangan ganyan. Pag public school, DepEd school yan, basically po, DepEd budget yan. Kaya pag pinag-usapan natin po ang pagkakaroon ng maayos na fence diyan sa San Jose National High School, saan kukuha ng pera yung school o yung DepEd region? Sa kanila pong pondo, meron ba silang capital outlay ngayon? Malamang wala. Yung city government pwede magkusa kung sakasakali pong meron silang pondo. Pero doon nga po tayo pupunta sa alokasyon ng pera. Ngayon, yan ang kanilang sinasabi. Pero tignan ho ninyo, pag itong budget for 2027 bubuuin, kunwari may mga debate diyan, kunwari may mga ganyan. Pero ang resulta, ang lusot niyan, pinakamalaki pa rin na budget DPWH. Sabihin na natin na hindi DepEd siguro. Of course, pinakamalaki pa rin na budget DPWH sa kung ano-anong proyekto kung sa sila kikita. Kasi hindi naman sila kikita sa mga gwardiya. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng mga guidance counselor. Wala naman silang dilihensya sa hiring ng karagdagang guro. Well, sa classrooms daw, binabaan na po yung komisyonan. Pero meron pa din. Hindi po ba? Magpakatotoo po tayo dito, kaya nga wag ho tayo mawala sa focus natin sa ating panawagan pa rin ng pananagutan, ikulong mga mandarambong. Kasi hanggat walang nakukulong at kitang-kita po na naandoon po sa loob ng bilibid
wala akong magtatanda dito, kaya wala silang discernment. Tumanda na tumanda, yumaman na ng lubos, wala pa rin kabusugan. Kasi nga nakakalusot. Kasi nga, makulong man, may pribilehiyo. Ito ang sitwasyon natin dito With all due respect, ito na naman po tayo, paulit-ulit na lang, pero wag po tayo mawala nga sa ating pong adikain na una, mapanagot itong mga taong ito. Nasaan na si Zaldico muli? Si Martin Romualdez, anyari na. Ang mga congressman ni isa wala pa. Wala pang nakakasuhan sa Sandigan Bayan. May nagdemanda nga sa ombudsman taga-Tarlac. Doon po sa mag-asawa, pamilya ho sa Tarlac, congressman, kinasuhan nila May ebidensya daw po doon sa mga proyekto na pinasok ng kanila pong sariling kumpanya na mismo po sa kanilang distrito. Ano na nangyari doon? May complainant po doon. Wala pa na isang kontraktor na nakakasuhan sa Sandigan Bayan. Ilan na naman pong taon yan? Magsalita ka naman, girl. Di ba? Tayo na lang yata naghahanap kay Zaldico. Anong gagawin natin? Anyari na po dito kay Trigib Olaivar. Nasa na ba sila? Si Maynard mo. Dito pong kay Cheese, yung maleta, dinideny niya. Sige, pero yung kay Maynard, anyari doon sa kanyang sa testimonya mga kapatid, nitong star witness ng DPWH. Hindi po ba? Yung Jojo Cadiz, na binabanggit din po sa mga usaping ito. Ito hong si nakababatang Bersamin, si Amena Pangandaman. Ano nangyari? Teka, ang sasabihin nila dyan, wait ka lang. Gusto namin airtight ang cases. Okay. Oo, para daw di matulad doon sa mga nagdaan. 'Di ba? Nakinasuhan, kaso ng kaso, pero ang ending, wala naman talagang nakulong. O kaya may nakulong, napalaya din naman kalaunan. Ang gusto nila airtight cases. Ngayon. Abang-abang lang daw kayo. May mga makakasuhan din daw. Hindi ko lang alam kung kailan So eto po mga kapatid, puntahan po lamang natin itong isyong ito. Dito ho tutuloy ko na ba ito? Ito ho ngayon, tatanong si Chacha, asan na yung bata, etc. So basically po ngayon dito sa isyong ito, yung 15 anyos, ihaharap siya, yung piskal, isasampa yung kaso sa family court, yung judge ngayon ang tutukoy, katuwang ito pong social worker para sabihin saan ka ba i-confine, saan ka ba hindi ikukulong, saan ka ba dadaan sa rehabilitasyon. Ngayon, yaan mga kapatid, may takda din panahon, may mga assessment, etc. Hanggat sa umabot siya sa edad na 18. Ito ho namang mas bata, totally po wala siyang criminal liability. Pero siya rin po ay dadaan sa intervention. Tama. Minimum 1 year. Yung nakatatanda sa kanya, yon po, wala pong sinasabi doon na minimum. Of course, mga kapatid, mas mahaba-haba pong panahon yon. Pero naandun po yung chance doon na siya ay makalaya, wala siyang record po ng anumang pong kasong kriminal kasi minor de edad ito At siya po ay maaari na po muli magsimula ng kanyang buhay, magbago sa pamamagitan po ng kanyang pagdadaanan. Alright. Ang tanong nga natin dito ngayon, dito po sa isyong ito, babaan mo man ang edad ng criminal liability. Gawin mo mang iyang sa gustuhan po ni Senator Robin na ilang ba? 9, 10, o 12. Ganon din ang prosesong dadaanan niya. Same process. Kung maliban na lang kung aamyandahan mo ang batas. But definitely po, itong mga yung mga child rights advocates, ang mga sasabihin ng mga maaring tanungin ng mga taga United Nations, Children's Welfare, etc., lahat yan magsasabi na ganun pa rin ang prosesong pagdadaanan niyan. Ibaba mo man ang edad niyan. Sabihin na po natin na yung edad po ay 12. Pababa ang totally walang criminal liability. Gawin mo man 13 yan, the same process din po yan. Ganun at ganun pa rin po ang dadaanan yan. So bago natin pag-usapan itong pagbababa sa age of criminal liability, pag-usapan natin yung prosesong pinagdadaanan ng mga kasalukuyan po na nandidiyan sa mga sinasabing bahay pag-asa.
Yun ang pinaka-importante po ngayon at pagtuunan natin ng pansin. Kasi diyan, lalabas ulit, kakulangan sa pera. Maliwanag na naman yan. Kasi ngayon, mga kapatid, sa amin pong pagsusuri nga, dito po sa DSWD mismo, lalabing-8 lang ang bahay pag-asa. May sinasabi po itong council na ito po ay marami na. Ano po yan? NGO? Saan po mga lugar yan? Kasi ngayon po, meron pala sila mga pilot na sinasabi. Ngayon pa lang po nakapag-construct. Sa barn, ngayon pa lang po nakapagpatayo ng bahay pag-asa. Sabi niya, hindi lang ho pala ganun kasimple yon, Sir Ted. Kulang ng psychologist. Meron kang bahay pag-asa, sinong tao doon? Yun. At tandaan natin ha, kapag po meron doong mga kabataan, pera yan. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga, may classroom doon. May pag-aaral po doon yung mga bata. May mga teachers doon. Ha? May mga bantay din doon. May mga ibang pagkakataon po kami sa aming ginawa pong dokumentaryo ha, nung ito po'y binubuo na batas pa lamang sa Filon ngayon, may mga bahay pag-asa, that time po, mga NGOs, tumatakas sa mga bata for so many reasons and one of them is kakulangan din po sa pagkain. Kakulangan din po doon sa comfort ng bata. Kasi nga, iba ang trato dito eh. Hindi ito parang sa kulungan ng city jail. Kasama-sama kayo dyan. Hindi po ba? Oo. So basically po mga kapatid dito, pag-uusapan na naman kung sakasakali po na magkakaroon ng review sa batas, well and good, pero pupunta ka muna sa kasalukuyang sitwasyon nitong bahay pag-asa na ito. Doon dapat din po hindi mawala sa focus ang ating mga mambabatas because definitely lalabas ang katotohanan na walang pera para dito. Kulang na kulang ang pera. Tanong! Meron kang pagkalaki-laking pera saan? Saan? X. Saan? Alin doon? Di My lalabas ang katotohanan na walang pera para dito. Kulang na kulang ang pera. Tanong! Meron kang pagkalaki-laking pera saan? Saan? X. Saan? Ayuda. Saan? Anong mga tawag nila dito? Yung pang-controversial na isa. Yung Alin doon? Maliban sa May 5th. O basta yung mga ayu-ayuda. May isa pa. Tupad. Hindi, maliban sa AX, may isa pa. Yung mga inimbento nila na kung Akap. Baka akap. Akap. Oo, yan. AX at Diba? akap. Ilang bilyon piso na naman. Kasi may makinabang politikal. Hindi ba? Popondohan nila ng daan-daang bilyon doon sa mga may pakinabang sila. Pero yung pondo para doon sa pangangalaga, sa mga batang nalilihis ng landas, mani na naman kasi wala silang dilihensya. Ganon? Wala silang kikitain na naman. Ay!